tears fill your eyes, when the pain is heavy and the world feels dry. You are not alone, even in your sorrow. There is hope for tomorrow, a bright new tomorrow. For those who mourn, there's a promise so true. In the darkest night, He'll be there for you. He will lift you up, heal your broken heart. With His loving touch, He'll make you whole again. Blessed are those who mourn, for they will be comforted by the arms of the Father. His love will carry them through the tears, through the pain. His peace will come to stay. He will hold you close and guide you on your way. In the depths of sorrow, in the silence of grief, when you feel like you can't find relief, He sees your heart, He hears every cry, and He'll come to you with love that never dies. For those who mourn, there's a promise so true. In the darkest night, He'll be there for you. He will lift you up, heal your broken heart. With His loving touch, He'll make you whole again. אשרי העובדים כי יתנחמו בזעירות אוב, אהבתו תשב בחיות בצר. שלום עליו יבוא, יכבדך קרב ויאדיר את דרכך. He's near to the broken-hearted, He binds up the wounds, so don't be afraid. Don't be afraid, for He'll make all things new. Blessed are those who mourn, for they will be comforted by the arms of the Father. His love will carry them through the tears, through the pain. Shalom alav yavo, yechavitcha karev u'ya'adir et darkecha. Blessed are those who mourn, for they will be comforted by the love of our Savior. He'll never let go of them. When your heart is broken and tears fill your eyes, when the pain is heavy
He's near to the broken heart. He binds up the wounds, so don't be afraid. Don't be afraid, for he'll make all things new. Gandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang ating online midweek service na naman po at sa ROG Marilao na pinapangunahan ng aming Pastora LV Torrefiel. Kaya po ang ating pag-uusapan natin ngayon or pagnilay-nilayan natin ngayon ay na nasa second series ng Beatitudes of Jesus na matatagpuan natin sa Mateo 5:4 na ang sabi ho dito, "Blessed are those who mourn, for they will be comforted." Sa Tagalog, mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Ito tinutukoy sa mga pang-espiritual na pagpapala na itinuturo noon ni Jesus sa kanyang sermon sa bundok. So, ito ay nagpapaalala po para sa atin na ang mga nagdadalamhati o nagluluksa ay tatanggap ng kaaliwan na sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Inaaliw po tayo dahil ito ay may katiyakan ang sinasabi niya ho dito at kapayapaan nagmumula po sa Kanya. Ang ating pasakit at pagdurusa ay hindi binabaliwala pagkus ito ay nakikita at nakikilala sa isang mapagmahal na Diyos. So, marami pong ibig sabihin po yung pagdurusa o kalungkutan, di po ba? Isa na rito yung maaring pagkawala sa ating buhay, isang mahal sa buhay, maaring ito ay pagkawala ng relasyon or sabihin ho natin nagbago ang pamumuhay ng isang tao, di po ba? At hindi lang yon kundi yung emosyon sa ating pagdurusa sa atin na ang sinasabi ho dito ay maaring nababalisa, maaring nagiba, may sakit sa kanyang puso, kaya siya ay nababalisa at dahil sa mga pangyayaring ito, maaring ding sabihin ho natin nag-iisa lang siya sa buhay, di po ba? So, kailangan natin, kailangan niya na meron sana siyang karamay, di po ba? At sabihin natin na ang isa pa ay yung pang-spiritual natin, may empty sa ating kalooban. Emptiness sa ating kalooban, di po ba? So, kagustuhan ng isang tao or naghanap siya ng kanyang pang-spiritual dahil nakulang sa kanyang nararamdaman, di po ba? So, ang lahat ng mga ito na sinabi ko po, ay dinaranas natin sa atin. Maaring kalungkutan, pagdurusa, pero ang sinabi ng ating Panginoong Diyos na aaliwin po tayo, di po ba? Merong comfort na ibibigay po sa atin. So, meron po akong nailista ho dito na paraan na papawi man ang pagluluksa natin or ang ating kalungkutan. Ang number 1 ay yung tanggapin ang sakit at pagdurusa. Di po ba? Kailangan natin tanggapin ho natin kung ano man yun. At maaring ito ay magkakaroon ho tayo ng gagawin ho natin ay maihakbang natin yung ating mga sarili. So according to mga awit 13:5-6 sa Tagalog, ang sabi ho dito, "Ngunit ako'y nagtiwala sa tapat mong paglingap ng inyong pagliligtas. Puso ko'y magagalak. Ako'y aawit sa Panginoon sapagkat ako'y pinakitutunguhan niya na may kasaganaan." Ito po yung nagsasabi po si David, di po ba? Dahil ang kanyang
mga ginagawa ay sinasangguni niya sa Panginoong Diyos. At ito ay nagagalak po siya dahil tinutugunan kung ano man ang kanyang prayer sa kanya, di po ba? Lahat ng kanyang hakbang ay ginagawa niya para sa ating Panginoong Diyos. Ganun po yung ginagawa niya. So number 2, tuklasin or kilalanin natin ang pangangailangan para sa ating kaginhawaan at pagpapagaling. Hindi po ba? Tuklasin natin ang bawat isa po sa atin kung ano ang mga yon, kung ano mga ating kamalayan, di po ba, sa ating mga nangyayari sa ating buhay. May sinulat ho ako dito sa 1 Peter 1:21. Ang sabi ho dito sa Tagalog, dahil kay Kristo sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagpaparangal. Kaya ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Amen. Di po ba? So kailangan natin, yun ang mga gagawin ho natin. Ano po? Sa pamamagitan ng ating kamalayan sa sarili ho natin. Pagkilala kung natitrigger ho na tayo, di po ba? So kailangan natin na minsan di natin kaya dahil sa may limitasyon nga po tayo, di po ba? So kailangan natin makahanap ng isang outlet, di po ba? Para magiging pagtiyagaan ho natin. Iyon. So, hindi lang po ito ang aking naisulat. Number 3, maipahayag natin ang ating mga emosyon at ang mga kahinaan natin. So, ang mga ito ay maaari nating isulat ho natin kung ano yung ating nararamdaman, kung ano yung nasa sa loobin ho natin, di po ba? Maaring makakatulong po yun sa pagtatala or journaling, pwede rin po yung ganun. So, pakikipag-usap sa tao, di po ba? Maaring ito yung nakakagaanan natin ng loob sa ating mga kapwa-tao or sabihin ho nating mga kaibigan, di po ba? Dito rin natin mapagkukunan yung ating mga miyembro ng ating mga pamilya. Isa na rin yun, di po ba? Para or yung therapist, di po ba? Para lang makagaan sa ating mga damdamin, di po ba? So, hindi lang po yung pakikipag-usap sa tao, maaari din malikhain sa pagpapahayag, di po ba? Malikhain sa gawaing na pwede na tayong gumamit ng isang sining or music, di po ba? Maaring yun yung outlet ho natin para makagaan sa ating dibdib. Di po ba? Hindi lang po yun. Kundi pagpapahayag ng damdamin, yung gagawin ho natin, i-voice out ho natin yung nararamdaman ho natin. Like yung pag-iyak, pagsigaw, nandun po yun, di po ba? So, maaring yun, yung emosyon ho natin ay makakagaan din sa ating gagawin. At hindi lang po yun, ang huli, physical na ugnayan. Physical na ugnayan, sabihin ho natin yung merong nagtatapik sa ating shoulder, merong humahawak sa ating kamay, maaring iyon din yung mga ikakagaanan natin ng loob, di po ba, na sa simpleng bagay ay mauunawaan po tayo, di po ba? Kaya ang sabi ho dito sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Amen. So ang lahat ng mga ito na naipahayag sa ating emosyon, di po ba? Kung meron man tayong kahinaan, ay maaari nating gagamitin ito. Isa, dalawa na to, ay maaaring ito ay makakagaan sa ating mga damdamin, di po ba? And number 4, so ang gagawin ho natin yung seek God's comfort and guidance. Ito yung pinakamaganda nating gagawin, di po ba? Na ihihingi natin sa ating Diyos at na tayo ay papatnubayan, di po ba? Ang lahat ng mga ito ay gagawin natin kung ito ay nakakagaan sa ating kalooban, lalong-lalo na kung lumapit na po tayo sa ating Panginoong Diyos tulad ng prayer, di po ba? Ito ay napaka-powerful na gagawin ho natin, yung prayer na to, dahil makikipag-usap po tayo sa ating Panginoong Diyos, di po ba, ng tapat. Pagbabahagi ng mga saloobin natin, damdamin natin, at lahat ang mga ito ay
isangguni natin lahat sa Kanya ang prayer, di po ba? Hindi lang po yun, kundi yung scripture reading, di po ba? Yung pagbabasa natin ng Biblia, nandun na lahat ng emosyon, di po ba? Yung mahahanap natin lahat doon, di po ba? So kung ikaw ay nababagabag, nalulungkot, ikaw ay masaya, di po ba? Nandun na lahat po eh. So, ito ay nakakatulong sa atin ang pagbabasa ng ng Biblia, di po ba? So, hindi lang po 'yun kundi ang connecting with fellow uh, believers, di po ba? Sasanggunin natin yung ating mga nararamdaman sa mga believers at saan natin mahahanap ang mga ito, di po ba? Yung sumusunod sa Diyos, yung malapit sa Diyos, di po ba? So saan po yun? So maaring sa church, di po ba? Doon natin nakakakuha ng pagpapapagaan sa ating mga damdamin. So hindi lang po yun, kundi yung ating spiritual, seeking spiritual guidance, di po ba? Ito ay maaring ito yung ating pastor na maaring sa leaders ho natin, di po ba, na nakakatulong po sa atin. So, ang lahat ng mga ito na mas nakakatulong po para sa atin ay yung seek God's comfort and guidance, di po ba? So, ang lahat ng ating mga mga pangangailangan sa atin na yung Mateo 5:4 na binibigyan diin na kung tayo ay nalulungkot, di po ba, ay bibigyan tayo ng comfort ng bawat isa po sa atin. Na hayaan natin na ang lahat ng ating mga problema, di po ba, ay binibigyan ho tayo ng ating comfort ng bawat isa. So isipin ho natin na ang kanyang pagbibigay ng kaaliwan po para sa atin, di po ba, ay isa sa mga ito para tayo ay magiging maayos sa pakikipagkapwa sa tao. Hindi lang yon sa ating mga ugali, di po ba? Nagbabago po yun eh. At higit sa lahat, yung pang-spiritual ho natin na lalo tayong lalapit sa ating Panginoong Diyos. Di po ba? So, ang sabi ho dito sa Psalm 23:4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff comfort me. Di po ba? So ang lahat ng mga pinagkakaloob ng ating Panginoong Diyos ay may assurance po tayo sa Diyos na kahit anong pagsubok sa buhay, na maging kamatayan man na ito, ay huwag tayong matatakot dahil kasama natin po siya, di po ba? Na ang faith po natin ay dapat natin palakasin dahil ang kanyang pangako ay di nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. So, paniwalaan po natin na yung rod na yon ay yun yung ating weapon para ito ay labanan na kahit anuman ang nagbabanta sa ating buhay, di po ba? At yung kanyang staff, ito yung ating guidance. Ito ang mag-guide po para sa atin. At hindi lang sa pag-guide, kundi bibilangin po tayo, di po ba? At para i-rescue yung isang ship na yun, di po ba? So, pinapakita po dito ng ating Panginoong Diyos na nandiyan siya, na pag lumalapit po tayo ng may katapatan, di po ba? Ay hindi tayo babaliwalain, kundi aakapin ho tayo, yayakapin po tayo, di po ba? Nang may totoo, di po ba? Sa Kanya. Kaya ang lahat ng mga pinagkakaloob sa atin na sa ating Panginoong Diyos para magkaroon po tayo ng comfort po sa Kanya, di po ba? Lahat ng mga sinabi ko, prayer, pagbabasa ng Bible, gagawin ho natin lahat. Hindi lahat ang mga ito, kundi lalo tayong mas lumalapit sa ating Panginoong Diyos na ang lahat ng mga ito ay hindi masasayang yung ating buhay, di po ba? Kung lahat ang mga ito na ginagawa natin ay pinagkakalob niya ho sa atin eh. Di po ba?
Kaya ang dapat nating gawin, di po ba? Ang sabi ho dito sa Juan 14:14, kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yun aking gagawin. Di po ba napakaganda ng kanyang mga sinasabi sa atin na yung pagbabasa ng Biblia, di po ba, ay may assurance po tayo na pag tinawag natin ang pangalan niya, ay talagang napaka-powerful, di po ba? Pagtawag pa lang sa kanyang pangalan ay kanyang gagawin, di po ba? Ang lahat ng ating mga hiningi at hihingin pa, di po ba, ay ipagkakalob niya sa atin. So anong dapat nating gawin para sa kanya, di po ba? Ay lagi tayong sumunod sa kanya, sa ating mga buhay. So, ang lahat ng mga ito, sa ating second Beatitudes of Jesus, di po ba, ng pangalawang lubos na pagpapala ng ating Panginoong Diyos na pinagkakaloob sa atin na bilang sermon noon nung nasa bundok po siya, ay ito ay maaring isang panghahawakan po natin na ang lahat ng kanyang sinasabi ay talagang napapatunayan niya po, di po ba? Ang lahat ng kanyang ginawa ay ginagawa niya po bilang paalala sa atin. Kung tayo ay nagdadalamhati, kung tayo ay nagluluksa, di po ba? Tayo ay nandiyan po siya para sa atin, para hindi tayo manghina, di po ba? At ang lahat ng mga pinagkakalob sa atin na guidance ay ito yung magiging weapon ho natin, ang prayer, hindi po ba? Ang pagbabasa ng Biblia, maaring tayo ay magma-meditate tayo sa ating quiet time. Hindi po ba nandoon ang pag kukonek tayo sa mga fellow believers, di po ba? Sa pamamagitan ng ating church. At higit sa lahat, magkakaroon ho tayo ng magpapakonsulto tayo sa ating spiritual leader, di po ba? Kahit sino man na mga pinuno na tungkol sa Diyos na ating sinasamba ng pagpupurit sa katotohanan, di po ba? So, napakaganda itong binigay sa atin na bilang assurance po sa atin, di po ba? Na kung ito yung ating isipin, ang bawat isa po sa atin ay ito talaga yung panghahawakan natin na huwag tayong manlupaypay o manghihina dahil maibinibigay naman ng ating Panginoong Jesus ng assurance po sa atin, ang bawat isa po sa atin, di po ba? Na ang kahit anuman ang pagdadaanan natin, di po ba, sa ating buhay, ay hindi tayo matatakot dahil siya yung ating sanggala. Siya yung magiging kasama ho natin na umaaliw po sa atin, di po ba? So, ang last na ano ko po dito, na bilang last na mensahe po ang bawat isa po sa atin ay huwag nating hayaan ang ating sarili. Seek God's first, di po ba? So, bilang isang mananampalataya na, ay napakabuti ang Diyos dahil isa ako sa isang napili niya, di po ba? Na kung noon ay ako ay hindi alam kung saan-saan yung aking puso't isipan, di po ba? Nandun yung nababagabag, hindi at peace yung aking puso't isipan. At salamat sa Diyos ay binigyan niya ako ng comfort na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Na iyon yung aking pinanghahawakan na sasabihin kong okay na ako dahil natagpaan ko na ang Panginoong Diyos na sumusubaybay sa akin na kahit anuman pagsubok sa ating buhay na nangyayari sa atin, di po ba, ay binibigyan tayo ng assurance na kasama po natin po siya.
di po ba, ang bawat isa po sa atin. Nakatulad, ilang tulad ko na lang po kay Job, di po ba, na yung buhay niya, di po ba, na noon ay talagang ipinakita niya yung kanyang kaayusan sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na hindi niya hindi siya tumiwalag, di po ba? Lahat tinanggal po sa kanya eh. Ari-arian, mga anak, di po ba? Asawa, wala rin dahil iniwan po siya. At hindi lang yun, kundi yung kanyang binigyan din po siya ng sakit dahil nga po sa ah, pangyayaring lahat ng mga ito na nangyari sa kanyang buhay ay nandoon. Hindi niya laban sa tao, kapwa-tao, kundi yun ay nire-reach out niya sa Panginoong Diyos na kakayanin niya lahat ang mga ito dahil ang Diyos at ang devil yung nag-usap kung anong gagawin kay Job, di po ba? Na siya ay maka-Diyos at ito ay tines naman ng devil, di po ba? So, napakaganda na pag-usapan ho natin yung buhay ni Job na kung tayo ay nasasadlak man sa kahirapan, huwag natin magwala ng pag-asa dahil sinasabi nga dito na siya yung ating pag-asa sa ating buhay. Siya yung ating hope, di po ba? So, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa iyong mga pakikinig tungkol sa atin na sa Beatitudes, di po ba? So, ngayon, papasalamat po tayo sa Diyos ng closing prayer na po. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong pinagkaloob sa amin ng bawat isa. Ang pagdinig sa inyong mga salita, Lord God, ay ito ay babaunin namin. Ang inyong mga salita ay napakadakila niyo, Lord God, hallelujah, na ang lahat ng mga sinasabi ninyo ay totoo at kayo po ay makapangyarihan, na ito yung daladala namin hanggang sa inyong pagdating, Lord God, hallelujah. Nawa, hawakan niyo po kami, Lord God, hallelujah, ang aming mga kamay, na nawa, wag ko kaming malihis ng landas, Lord God, na kami po ay hanggang sa huli ay kasama niyo po kami, Lord God, hallelujah. Salamat po sa iyong pinagkaloob na aming nilay-nilayan ngayon ng inyong mga salita sa Mateo 5:4, Lord God, hallelujah, na alainin niyo po kami kung kami po ay nalulungkot o may pagluluksaman kami or may naghihirap man kami sa buhay na nararamdaman, ay nandiyan po kayong gumagabay po para sa amin. Maraming salamat po. Jesus' name we pray. Amen. Amen. He's near to the broken-hearted. He binds up the wounds. So don't be afraid. Don't be afraid, for he'll make all things new. Blessed are those who mourn, for they will be comforted by the arms of the Father. His love will carry them through the tears, through the pain. Shalom alav yavo. Yechavitcha karev u'ya'adir et darkecha. Blessed are those who mourn, for they will be comforted by the love of our Savior. He'll never let go of them.